Mini vlog! So ayun nga, hindi ko alam kung paano uumpisahan tong video na to. Dahil inutuuto nga ako ng asawa ko na gumawa raw kami ng daily vlog ko, no? At syempre, supportive wife, sinuportahan ko nga siya sa gusto niya. Pagkagising nga ng asawa ko, ito ang laging routine niya. Salip na maghilamos at pagmumog, inuunay niya kaagad na mag-init ng tubig. Charis, ewan ko ba kung bakit lagi niya inuunay ang mag-init ng tubig. Sa mga oras na nga ito, tulog pa kami. Maaga talagang nagigising tong asawa ko. Nagiinit na nga siya neto at saka niya lang na-realize na wala pala kaming kape. Kukuhain niya na nga yung wallet niya dito para bumili ng kape. Kaso, inatake siya ng katamaran at sakto dumating yung pamangkin ko. Inutusan na lang niya bumili ng kape at binigay niya na nga yung pera sa pamangkin ko para bumili ng kape. Akala mo talaga ang daming pera, ang tagal kumuha sa wallet niya. At ayun na nga, inabot na nga niya. Maya-maya bumalik yung pamangkin ko, kulang pala yung dala. Ano ba yarn? Alala ko nga pala, kaya pala maaga nagising yung asawa ko dito. Kasi kami ngayon yung nakatoka para magbantay sa Fairview Terraces. Tinitignan nga pala ng asawa ko yung pamangkin ko dyan kung pupunta talaga ng tindahan. Naninigurado yarn. Nag-volunteer nga pala talaga yung asawa ko na magbantay sa Fairview Terraces para makapagawa siya ng gantong mini vlog ko, no? Bumaba nga pala yung asawa ko neto sa mini garden namin para tignan sa baba at ayun, pinagmamalaki ng pamangkin ko yung bote niya. At maya-maya nga dumating na yung pamangkin ko, dala-dala na yung kape. Sabi pa nga raw niya, mali yung nabili niya, pero sabi ng asawa ko, tama yan, creamy white. Umakyat na nga yung asawa ko dito para magtimpla ng kape. Walang gunting, kaya gigil na gigil siyang buksan yung creamy white. At ayan, kasalukuyan hindi niya pa rin nabubuksan. Finally, nabuksan na nga niya at kinitimpla na tong kape namin. Saka favorite pala nga namin itong mag-asawa tong kape na to kasi hindi nga siya nag-aal dito. Like, alam niya na. For the gigil na naman ang person dyan sa pagbukas ng kape dahil wala nga ang gunting. At finally, nabuksan na nga niya, tinitimpla na yung kape ko. Ayoko nga pala ng maraming tubig guys kapag nagtitimpla ng kape. Parang feeling ko kasi nawawalan siya ng lasa. Na alam talaga ng asawa ko na ayoko ng maraming tubig sa kape. Kaya inuuntiin na lang talaga yung lagay ng tubig sa kape ko. Kasi nako, kung marami siyang ilalagay na tubig sa kape ko, magkakaroon ng World War IV. Charis! Hirap palang mag-voice record ng ganito kasi ang tagal, nakaka 2 minutes pa lang ako at ang ingay pa ng background ka. Char. At nagising na nga kami sa mga oras na to. At hindi ko rin alam kung bakit nakasimangot ako tuwing gigising ako. Kagising nga rin namin sa umaga, parating naglalambing yung anak namin na magpatimpla ng gatas. Sabi nga nila, yung ibang baby daw ang sinasabi pagkagising, "Good morning, mommy and daddy." Pero ang anak namin paggising dinedeman yan magpatimpla ng dede. Buti na lang hands-on din tong asawa ko sa pagditimpla ng gatas at pag-aalaga sa anak namin. Kaya ang swerte ko rin sa asawa ko na to. Pogi na, maalaga pa. Yee. Kaya sabi ng asawa ko na iintindihan niya raw ang hirap ko sa pag-aalaga sa anak ko. Kaya parati na raw akong tinutulungan. Kasi naranasan na rin niya na bantayan yung anak namin habang nagtatrabaho ako noon. Kaya alam na alam niya yung hirap. Kaya lagi niya akong tinutulungan. Naknang. Kaya sa mga kabataan dyan na parang naiisip na gusto nang gumawa ng pamilya, nako, ako na ang nagsasabi sa inyo, napakahirap magkaroon ng buhay may asawa. Swertehan na lang talaga sa mapipili nating asawa. Saka dapat bago kayo mag-asawa, ready kayo physically, emotionally, at financially. Kasi kung hindi rin kayo ready financially, naku, gutom ang pamilya niyo. Kaya buti na lang madiskarte rin tong asawa ko kahit papano. At ayan na nga, binigay na nga niya ang dede sa baby namin na napaka-demand. Hindi pala na videohan ng asawa ko dyan. Inutusan niya nga pala uli yung pamangkin ko na bumili ng almusal namin. At nandyan na nga yung pamangkin ko na may dalang sinigang at imbutido. Ito nga yung almusal namin ngayong umaga. Napakasipag nga ng pamangkin ko. Inabutan to ng asawa ko ng bariya para makabili rin siya ng almusal niya.
At tumayo na nga dyan yung asawa ko para i-prepare na yung almusal namin. Hindi na siya nakapagluto ngayong umaga kasi nagmamadali nga kami dahil kami nga ang nakatoka papunta sa Fairview Terraces. Usually talaga sa pamilya namin, asawa ko parati ang nagpe-prepare ng pagkain namin at siya lagi yung chef na nagluluto. At sobrang sarap nga magluto na itong asawa ko. Pero ngayon, hindi siya nakapag-prepare ng almusal namin dahil anong oras na kami nagising. Sinangag nga pala yung binili ng pamangkin ko at imbutido. At hati nga pala kami ng asawa ko sa imbutido. At yung anak naman namin, nagpipbiskuit lang yan. Hindi kasi mahilig mag-almusal ng kanin yung anak namin tuwing umaga. Sa mga oras na to, hindi ko na alam yung sasabihin ko sa mini vlog na to dahil napakabagal mag-prepare ng asawa ko. At ayun na nga yung imbutido na binili ng pamangkin ko, hinati nga yun ng asawa ko sa aming dalawa kasi malaki yung imbutido, no? Kasi kung bibili raw ng isang imbutido, hindi raw namin mauubos, kaya hati na lang kami. After nga niya mag-prepare ng pagkain, kumain na rin kami. Hindi ko talaga alam kung bakit nakasimangot ako pag umaga. Hanggang sa pagkain nakasimangot pa rin ako. Hindi na nga namin na videohan yung pag-asikaso namin sa sarili namin kanina. At ito na lang yung na-videohan ng asawa ko, yung binibihisan niya, yung anak namin. Nakatulog na nga pala yung anak ko dyan sa sobrang tagal ko maligo. Matagal talaga ako maligo, ewan ko ba kung ano ang pinagkuskus ni auntie. Ang ingay talaga ng aking mother sa aking background voice. Sumasapaw, charis. Hirap na hirap ang person sa pagsuot ng damit. Sa mga oras na to, sinasabi na nga ng asawa ko, nadalian ko na nga raw maligo. Dahil anong oras na, malilate na kami. At magkakaroon nga ng penalty kapag na-late kami ng 30 minutes. At finally, nasuot na rin niya yung damit ng anak amin. Ewan ko ba, ba't kasi sinuot niya na yan kagad? Polo nga yan eh. At ayun, pinapatulog niya pa para hindi magising kagad. Kasi hindi siya makakakilos kapag nagising yan. After ilang minutes nga nito, natapos na rin ako maligo. Hindi ko lang naipakita sa video. At mamaya-maya, aalis na nga kami. At ito na nga, paalis na kami. Palabas na kami ng kanto namin. Naiinis pa nga ako nung time na to. Dahil sa kakamadali namin, hindi ako nakapag-ayos ng sarili ko. At hindi pa ako natutuwa sa suot ko na damit. Ano yan? Naglalakad na nga kami neto papunta sa sakayan. At yan yung asawa ko naman yung nagbitbit sa anak naming napakabigat. Alam mo yun, yung kahit ang payat niya, ang bigat-bigat talaga niya, napakasiksik niya. At ito na, nag-aantay na kami ng sakayan. Ang hirap na makasakay dito guys, dahil Monday to. Puro estudyante yung kasabay namin. Kaya sabi ko sa asawa ko, punta na lang kami dun sa may waiting shed at hanggang kami mag-antay. After ilang minutes, nakasakay na kami dito sa minibus. Yan, tamang flex na ng mga mukha naming haggard daw. Tamang flex din kay ating conductor. Shoutout sa'yo, te. At buti nga rin aircon tong nasakyan namin dahil napakainit talaga ng mga oras na ito dahil tanghaling tapat. At naibsan yung pagiging haggard namin kahit papano. At ayan, nasasantigan na kami niyan. Ito, medyo traffic yung araw na yan. Kaya medyo kabado na kami kasi baka malate na kami. Kaya sabi ko sa asawa ko, pag pababa na kami ng Fairview Terraces, tumakbo na siya paloob. Ako na nga yung nag-video na ito, papasok sa may Fairview Terraces dahil nauna na nga yung asawa ko. Dahil siya na yung nagbukas ng tindahan namin. Family business nga pala neto ng family ko. At nakita ko na nga yung asawa ko na nagbubukas ng tindahan namin. Medyo kabado nga kami niyan kasi baka sawayin kami ng guard. At buti na lang hindi kami nagka-penalty at hindi kami na late ng sobra-sobra. Tamang flex nga lang pala ng mga product. Hala, ba't voice over niya na? Vlog ko talaga to eh. Pa-epal naman talaga tong asawa ko na to. Sabi ko kung magpaplano ng lahat ng to. Pero okay naman. No choice. Bakit kasi tayo mag-voice cover eh. Kaya sa kanya na lang. Ito nga pala yung anti-theft namin na lighter. Bilihin na to para sa mga lasengko. Hindi mo nanakaw yan, permis. Silagay mo lang sa tagiliran mo. Mahingi nga pala yung background namin kasi normal yan dito sa bahay. Nagiinuman na naman sila. Pero mamaya, lalabas-labas din ako para makashot ako. Ito nga pala silang dalawa. Tamang laro-laro lang silang dalawa. Kala mo, playground, di ba?
Pero mamaya-maya, pagod na rin yan si Shen kasi inikot niya yung Pueblo Terraces. Walang sawa nga pala yung kakaikot ng bata na yan. Buhat doon, buhat dito. Ito nga pala yung mga product namin. Product niya. Ito nga pala yung balat ng kambing at meron din pala kami palaka. For sale issue, hindi tumatalon pero grabe makatitig. Pinakailaman pa nga. So, by the way, nilibre nga pala kami ni Mudra Kills and Jollibee. Jollibee yarn. Tamang dila pa ako dyan, kasi happy na naman ng Tommy na yan. At pati si Sean, masaya na naman dahil naka-Jollibee na naman. At pauwi na nga kami dito dahil sabi ni Mudra Kills, gabi na daw, kaya umuwi na kami. Sumakay nga pala kami ng bus dito banda sa may Robinson sa tapat ng SM Riverview. Pinupuno pa yung bus dyan. Ganito talaga yung bus dito. Pinupuno bago umalis. At ayan, finally, umalis na yung bus. Nakita, binidyohan pa nga ng asawa ko tong MMDA 3 At dahil malapit na ang matapos tong video na to, thank you sa pananood. Nagsayang ka ng 10 minutes ng oras mo. Thanks! Ayun lang, tapos na.